Matapos paspasan sa Kongreso at maisabatas, sinuspindi rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad ng Maharlika Investment Fund. Kailangan daw pag-aralang maigi ang Implementing Rules and Regulations o IRR. Nagbabalik si Mayan Los Baños. Sa memorandum ng Malacanang para sa Bureau of Treasury, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, pinasususpindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ayon sa memorandum, kailangan munang aralin ang IRR ng batas. Pirmado ito ng Executive Secretary Lucas Bersamin noong October 12. Sa isang bukod na pahayag, sinabi ni Bersamin na gusto ng Pangulo na mapag-aralan ng maigi ang Maharlika Fund IRR. Yan ay para masigurong ang batas ay makatutulong sa pag-unlad ng bansa at para na rin matiyak ang transparency at accountability. July 18 ang pinirmahan ni Pangulong Marcos ang batas para sa Maharlika Investment Fund. Ilang buwan matapos niya itong sertipikahan bilang urgent. Noong Agosto naman inilabas ng Bureau of Treasury ang IRR ng batas. 50 billion pesos ang kontribusyon ng Land Bank of the Philippines para sa initial seed money ng Maharlika Fund. 50 billion pesos din ang manggagaling mula sa national government at 25 billion pesos mula sa Development Bank of the Philippines. Noong nakaraang buwan ay inirimit na ng LBP at DBP ang kanilang kontribusyon para sa Maharlika Fund sa Bureau of Treasury. Sa ilalim din ng IRR, bawal mag-contribute ng pondo para sa investment fund ang Social Security System o SSS at Government Service Insurance System o GSIS. Sang-ayon ang ilang senador sa hakbang ng Pangulo na suspindi ng implementasyon ng MIF. Giit ni Senator Risa Ontiveros, minadali ang pagpasa sa MIF. Inaasahan ko na ang suspensyong ito ay nangangahulugan na nagsisimula ng pakinggan ng Pangulo ang ating mga babala. Sa katunayan, maraming probisyon sa MIF Act ang nangangailangan ng masusing pagsusuri na sa aking pananaw ay hindi basta-bastang maisasaayos dahil malinaw na minadali ang batas at hindi tayo handa ngayon na suportahan ang isang wealth fund. Tinawag naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na very good development ang utos ng Pangulo dahil sa mga butas o depekto daw ng batas, hindi pa raw handang maipatupad ang MIF. Naniniwala rin si Senador Chis Escudero na hindi malinaw ang mandato at direksyon ng investment fund. Well, marahil patunay yun na yung pinasang batas ng Kongreso ay kulang pa sa pag-aaral at nagpapasalamat ako kay Pangulong Marcos na nakita niyo yun at kung anumang mga butas o pagkukulang na kailangan ayusin at linisin ay maaaring mahabol at ayusin pa sa IRR. Sa Kamara naman, tiwala si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sa naging desisyon ng Pangulo sa MIF. That the President must have his reasons and we trust his instincts on this. And I think we have nothing to lose if we support the President. Handa naman daw si House Ways and Means Committee Chairman at Albay Representative Joey Salceda na payuhan ng ehekutibo, lalo't naging bahagi siya ng Technical Working Group na bumalangkas sa batas. Kumpiyansa din si Salceda na matutuloy ang implementasyon ng MIF sa pagkatapos ng taon. Para kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, simula pa lang ay sablay ng MIF. Wala naman daw kasing sobrang pondo ang gobyerno para dito. Maging ang pagsertipika raw sa batas bilang urgent ay hindi sumunod sa proseso. Mayroon ding petisyon sa Korte Suprema laban sa constitutionality ng MIF. Sina Senator Coco Pimentel at mga dating kinatawan ng bayan muna ang petitioners ng kaso. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, depende raw sa petitioners kung gusto nilang i-withdraw ang kanilang petisyon ngayong suspendido ang pagpapatupad ng MIF. Pero kung hindi naman daw nila iaatras ang petisyon, naghahanda ang OSG na magsumite ng kanilang komento sa Korte Suprema. Nagbabalitang mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.